Pagkaalis ni Madam Su, parehong nakahinga ng maluwag sina Su Qingying at Liu Bing. At sinabi ni Won, tagumpay ang laban, tapos na ang unang yugto. Tumingin si Liu Bing sa papalayong sasakyan ni Madam Su, at sinabi, Su Qingying, umalis na ang nanay mo, at wala siyang iniwang bodyguards kaya wala tayong dapat alalahanin tungkol sa paghabol nila dito. Agad na yamakap si Su Qingying kay Won, at nagtanong, Mahal, galit ka ba talaga kanina? Mukha kang seryoso. Tumawa si Won, at sinabi, Tanga, nag-aaktihan lang ako. Naiinis na sinabi ni Liu Bing, pwede bang huwag kayong ganyan? Sumang-ayon din si Won, at kinuha ang kanyang telepono, sabay sabi, Tama ka, oras na para sa negosyo ngayon. So sino ang tatawagan ko una? Agad na pinigilan ni Liu Bing si Won at nagtanong, ano ang ginagawa mo? Huwag mo nang palalin pa ang sitwasyon. Maingat na ipinaliwanag ni Won, sinabi ko bang tatawag ako ng gulo? Naiinis na sinabi ni Liu Bing, tama na ang biro, wala nang magagawa si Madam Su sa'yo mula ngayon. Makikita mo pa rin siya kaya Su Qingying, ano pa ang gusto mo? Humarap si Won kay Su Qingying at sinabi, Su Qingying, ituloy natin ang sikreto nating pagkikita sa hinaharap. Parang lihim na pakikipagdate, gusto mo ba yon? Ayoko na may pagpilian ka sa pagitan ng pag-ibig at pamilya. Naantig si Su Qingying sa sinabi ni Won, pagkatapos biglang tinapik ni Won ang balikat ni Su Qingying, at sinabi, halika Su Qingying, tatawag ako sa isang tao. Gusto kong ikaw na ang mamahala sa Su family sa lalong madaling panahon para hindi ka na makontrol ng nanay mo. Sagutin mo ako, sang-ayon ka ba? Nag-alinlangan si Su Qingying sumagot. Muling tinanong ni Won, Su Qingying. Tumango si Su Qingying, oo, pumapayag ang puso ko. Sumagot si Won, sige, simulan na natin. Umupo si Won at sinimulang mag-dial sa telepono. Naupo si Liu Bing na may kuryosidad sa tabi ni Won para manood. Nagselos ng kaunti si Su Qingying at naisip masyado silang malapit. Kaya mabilis na tumakbo si Su Qingying at hinawakan ang kamay ni Won. At naisip ni Won, itong dalawang babaeng ito. Bahagyang gumalaw si Won at sinabi, napapagod na ba kayo, gusto nyo bang makinig? Pwede kong buksan ang speaker. Agad na sumagot ang nasa kabilang linya, hello, sino ito? Mabilis na sumagot si Won at sinabi, nakakaranas ka ba ng mga bangungot kamakailan? Tungkol sa warehouse ulit ba? Naging matagumpay ka noong nakaraang ilang taon, hindi ba? Ang nasa kabilang linya ay tila natakot, at nagtanong, sino ka? Hindi na nagpaligoy-ligoy si Won, at sinabi, isang oras mula ngayon, sa VIP room ng Qing Yuan Tea House magkita tayo. Nag-aalinlangan si Liu Bing at nagtanong kay Won, kaya mo ba talagang kunin ang pamilya Su, sa dalawang sentence lang na sinabi mo kanina? Kumpiyansa si Won, na sinabi, sila na ang susunod kong mga target. Unti-unti nang bumabagsak ang organisasyon. Sinubukan pa ni Liu Bing na payuhan si Won at sinabi, mag-isip ka ng mabuti. Sumagot si Won, at sinabi gusto mo bang magpastaan muli tayo? Nag-atubili si Liu Bing bago sumagot, wala nang sugal, fair na. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-utos si Won habang siya'y naglalakad, kayo dalawa ay manatili rito, pupunta muna ako doon. Pumasok si Won sa silid kung saan may isang tao nang naghihintay. Binati siya ni Won at sinabi, tamang-tama ang oras mo. Agad namang tumayo ang taong nakaupo sa silid at lumapit sa pinto upang magmasid at saka tinanong si Won, tinawag mo ba ako? Ang taong iyon ay si Yao Hanlin, ang direktor at shareholder na may hawak ng 3.8% ng share sa Jinfu Group. Casual na umupo si Won upang magtsa at sinabi, ako nga, sabi ni Won. Mabilis na nagtanong si Yao Lin kay Won, nasaan si Bai Kaifeng? Magkano ang ibinigay niya sa'yo? Ano ang gusto mo, binata? Huwag mong isipin na ang pagkakaalam sa mga sikreto ko ay makapagbabanta sa akin. Kung makikipagtulungan ka, sabihin mo kung nasaan si Bai Kaifeng at pipirmahan ko ang isang cheque na sapat para sa'yo habang buhay. Uminom si Won ng kanyang tsaa at sumagot, pag-usapan na lang natin ang pera mamaya. Ang mga taong tulad mo na pumapatay ay hindi basta-basta palalampasan. Patuloy na seryoso ang tono ni Yao Lin at sinabi, binata, pwede kang magkamali sa pagluluto ng kanin pero hindi ka pwedeng magsalita ng mali.
Tumawa si Won, at sabay sabi ganun ba? Saka paano ang perang nakabaon sa tigang na burol? Sa advanced na teknolohiya ngayon, ang pagsasara ng mga kaso ay hindi dapat maging problema. Sabihin mo nga, totoo ba yon? Nagsimula ng kabahan si Yao Lin, at nagtanong hindi ka ba nandito para mangingikil ng pera? Sabay sabi kay Won, bibigyan kita ng 155 milyon. May deal na ba tayo? Nanatiling kalmado si Won at sumagot, huwag magmadali. Narinig kong hindi maganda ang takbo ng negosyo ni Mr. Yao kamakailan, umaasa sa peking account para maitago ang pagkalugi. Sino ang batang kinakasama mo na tumutulong sa'yo para pekain ang mga account? Ano ang pangalan nila? Tanong ni Won. Labis na natakot si Yao Lin at sumigaw, sabay sabi kay Won, binigyan kita ng 200 milyon, hindi 300 milyon. Kung gusto mo pa ng higit, wala na akong maibibigay. Biglang sumingit si Su Qingying na may galit, at si Yao Lin ay napatalon sa gulat at humarap kay Su Qingying at Liu Bing. Tinapik ni Won si Yao Lin sa balikat at sinabi, bakit ba nagmamadali ang dalawang ito? Tanong ni Yao Lin nang may kaba, narinig ba nila lahat? Sumagot si Su Qingying, at nagtanong, totoo bang may pinatay si Mr. Yao? Nag-alinlangan si Yao Lin habang kalmado namang nagbuhos ng tsaa si Won. At sinabi, Su Qingying, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. May sasabihin ako ng direkta. Hindi ko kailangan ng pera mo. Sumumpa si Yao Lin sa isip niya, tangina, hindi kailangan ang pera. Parang gusto niyang kunin ang buhay ko o kung ano paman. Sa kabila nito, tinanggap pa rin ni Yao Lin ang tsaa mula kay Won na may pasasalamat. Nagpatuloy si Won sa pagsasalita, simula ngayon, ang tanging hiling ko ay suportahan mo ang anumang sinasabi ni Su Qingying sa board meeting of directors. Naiintindihan mo ba? Medyo nagduda si Yao Lin, at nagtanong, totoo bang ganyan lang kasimple? Kumpirmadong sumagot si Won, oo, ganyan lang kasimple. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yao Lin. Akala ko may nagtatangka sa buhay ko kanina, talaga akong natakot, haha. Ang maliit na bagay na ito ay pwede namang sabihin ng diretsahan. Hindi ko talaga matatanggihan ang sinabi niya, walang dahilan para istorbohin si Miss Lee at ang lalaking ito. Nagsimulang mag-isip si Yao Lin sa kanyang isip, si Su Qingying ang nag-iisang tagapagmana ng Su family. Kahit gaano pa kaligalig ang Su family, siya pa rin ang chairman ng conglomerate. Gusto nilang gamitin ako, ngunit hindi nila ako mabebenta. Hindi lamang ito maiiwasan, kikita pa ako. Masayang sinabi ni Yao Lin, makakasiguro ka, Mr. Won, sa hinaharap ang mga usapin ni Miss Su ay magiging akin din. Sa grupo, susundin namin ang pamumuno ni Miss Su. Masayang sumagot din si Won, ang mga salita ay dapat panatilihin. Sabay sinabi ni Won, maaari ka nang umalis. Lumakad si Yao Lin patungo sa pinto. Nagpaalam, sige, aalis na ako. Medyo nalito si Liu Bing, at nagtanong kay Won, kahit na suportahan niya si Su Qingying, bilang isang shareholder lang, ano ang magagawa niya? Ang Jinfu ay may higit sa 10 shareholders, hindi lahat ay matatakot sa kanya. Ano ang kahalagahan nito? Hindi sumagot si Won, ngunit tinanong si Liu Bing, paano mo balak gamitin ang provoke para magpaliwanag ako? Mabilis na sumagot si Liu Bing. Hindi ako nagbibiro sa iyo kanina, dati ay nagbanta ka na kapag nabasag ang trick na ito ay magiging napakaseryoso nito. Bukod pa rito, kaya bang maresolba ng mga 10 o higit pang mga shareholder ng Jinfu Group sa pamamagitan ng pananakot? Tumawa lang si Won, at sinabi, hindi na kailangang takutin ang lahat ng 10 o higit pang mga ito, sapat na ang masiguro ang isang bahagi. Kaya't tanong ni Su Qingying ng masaya, mahal, ilan pang mga tao ang kailangan mong takutin? Itinaas ni Won ang kanyang daliri sabay sabi, 6 na tao. 1 tao na ang tapos, 5 na lang ang natitira. Uminom na lang kayo ng tsaa at hintayin niyo ako. Kaya sagot ni Su Qingying, mahal, huwag kang masyadong mapagod. Ang susunod na mga taong hinarap ni Won ay sina Wan Wenchang, ang CMO ng Jinfu Group, Chen Lei, ang Chief Financial Officer, Pei Changhe, ang Legal Supervisor ng Jinfu Group, Sun Haomin, ang Institutional Shareholder, at ang Independent Director ng Jinfu Group. Pagkatapos ng mahabang araw, sa wakas ay natapos na ang lahat.
Nagpaalam si Won sa huling tao, "Boss, ingat ka." Tiningnan ni Liu Bing si Won na may kalituhan. At nagsalita, "Kahit kontrolin mo ang 6 na shareholder, hindi pa rin ito sapat para makuha ang mga pwesto sa board, ni hindi pa kalahati. Paano mo makokontrol ang board of directors?" Mahiwagang sumagot si Won, "May mga komplikadong paliwanag dito. Hintayin mo na lang ang mga resulta bukas." Hawak ni Su Qingying ang kamay ni Won, at sinabi, "Lahat ng sinasabi ng mahal ko ay laging tama. Pinagkakatiwalaan ko siya." Lumingon si Won kay Liu Bing at sinabi, "Oo, may ilang bagay na kailangan kong talakayin kay Su Qingying." Tinanong ni Won si Liu Bing, "Pwede bang pumunta kami sa bahay mo ngayon? Convenient ba?" Hawak din ni Liu Bing ang kamay ni Won at sumagot, "Oo, walang problema." Tinukso ni Won si Liu Bing, "Kung ganon, bakit mo ako dinala dito?" Matapang na sagot ni Liu Bing, "Sumunod ka na lang." Pagdating nila sa bahay, sinabi ni Liu Bing, "Su Qingying, maligo ka muna." Pagkatapos ay hinayla niya si Won papunta sa balkonahe. Medyo naguluhan si Won, at nagtanong, "Bakit mo pinaalis si Su Qingying?" Sumagot si Liu Bing, "Huwag ka nang magtanong." Sa balkonahe, niyakap ni Liu Bing si Won at sinabi, "Halikan mo ako." Nang walang karagdagang tanong, yumuko si Won at hinalikan si Liu Bing. Habang naghahalikan, hindi maiwasang isipin ni Won na si Liu Bing ay umaakto bilang namumuno, na hindi karaniwan sa kanya. Si Su Qingying ay naliligo lang at babalik din kaagad. Hindi pipili si Liu Bing ng ganitong sandali para sa kahit ano. Kung tama ang hinala ko, nagpapanggap lang siya para maghanap ng taong nagkukuha ng patagang larawan. Kung ganoon, magsasakripisyo na lang ako ng kaunti, at sana'y matuwa si Ding Long. Iniisip ito, pinaupo ni Won si Liu Bing sa relang. Nabigla ang mga nagmamasid, ngunit patuloy silang kumuha ng mga larawan. Makalipas ang 2 minuto, si Won ay bumitaw na kay Liu Bing at nagsabi, "Yung tao na kumukuha ng mga larawan sa ibaba ay malamang na nakaalis na." Inayos ni Liu Bing ang kanyang buhok at nagsabi, "Kaya pala, alam mo, kaya tayo nag-coordinate ng ganon." Samantala, sa Ruilong Group sa lungsod ng Guam, si Ding Long ay halos mabaliw sa sigaw nang nakita niya ang mga larawan, at napasabi, "Bastos ka. At nagawa mo pa sa balkonahe." Si Liu Bing ay masyadong mapusok. Galit na galit si Ding Long at nabasag ang isang ballpen habang sumisigaw. At sinabi, "Si Won ay dapat mamatay. Dapat ko siyang patayin agad." Dumating si Jiang Chuan, isa sa mga tapat na bodyguard ni Ding Long na dating sundalo ng Special Forces, ay mabilis na tumugon, "Boss, tinawag mo ako." Si Ding Long na pilit pinipigilan ng galit ay nagutos, "Pumunta ka sa Donghai. Gusto ko si Won ay mamatay sa pinakatragikong paraan." Sinuri ni Jiang Chuan ang impormasyon ni Won at sumagot, "Ang Donghai ay nasa ilalim ng jurisdiction ni Li Tairo. Kailangan ko ng 5 araw." Sumigaw si Ding Long, "Hindi ako makakapaghintay ng ganun katagal. 3 araw, dapat may balita na ako tungkol sa malupit na kamatayan ni Won." Bagamat labag sa loob niya, tinanggap peren ni Jiang Chuan ang misyon. Kinabukasan sa bahay ni Liu Bing, nagising si Won at ginaisang si Su Qingying. Si Su Qingying ay nagunat at nagsabi, "Mahal, natutulog pa ako." Malumanay na pinaalalahanan ni Won si Su Qingying, "Naalala mo ba ang lahat ng sinabi ko sa'yo bago tayo natulog kagabi?" Kumpiyansa namang sumagot si Su Qingying, "Siyempre." Alam niyang ang tagumpay o kabiguan ng araw na ito ang magtatakda ng kanyang kapalaran sa buhay. Sa mga oras na iyon kumatok si Liu Bing sa pintuan, at sinabi, "Su Qingying, fair na, ihahatid kita sa kumpanya." Pagkatapos ng ilang sandali, bumaba si Su Qingying ng kotse at may lumapit na nagulat agad. Ang babaeng assistant ang unang nagsalita, "Miss Su, ito po ang proposal mula sa nakaraang pulong, pakiusap tingnan niyo po kung maaari." Bago pa matapos ang babaeng assistant, sumingit ang lalaking assistant, "Miss Su, tungkol sa plano ng budget para mapalakas ang halaga ng brand." Tinapik siya ni Su Qingying at sinabi, "Pag-usapan natin ang mga detalye sa meeting," at sinabi pumunta na sa conference room at simulan ang pulong. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Su Qingying para magpaalam kay Liu Bing, "Miss Li, kita-kits na lang sa susunod." Pagkatapos ay tumalikod siya at nagtungo sa kumpanya habang sinasabi, "Fair na."
10:00 ng umaga, sa mataas na antas ng pulong ng Jinfo Group sa conference room, malakas na nagtanong si Madam Su, ano ang sinabi mo, Su Qingying? Ulitin mo ulit, mali ka. Matatag na sumagot si Su Qingying, patalsikan sina Zhou Da at Yang Kuo. At sinabi ni Su Qingying kung hindi sang-ayon si Ina, magpapatawag ako ng pulong ng board. Hindi makapaniwala si Madam Su, ano? Gusto mo pa ring magpatawag ng pulong ng board? Hindi rin maintindihan ng mga empleyado sa loob ng silid ng pulong kung ano ang nangyayari, kung bakit gano'n na lang ang pagtatalo ng mag-ina. Nagpatuloy si Su Qingying, at sinabi, ako ang Vice President ng kumpanya at miyembro ng board. May karapatan akong magpatawag ng pulong ng board. Ako ang Vice President, ang desisyon na tanggalin ang Security Department at Deputy Department Head ay hindi nangangailangan ng approval ng board. Gawin na ang desisyon. Ipapaalam ko sa HR Department pagkatapos ng pulong. Si Madam Su ay galit na hinampas ang lamesa. At tinanong si Su Qingying, ano ang ginawa nila na mali? At sinabi ni Madam Su ang pagkatanggal sa trabaho ng walang dahilan ay hindi katanggap-tanggap. Ang diskriminasyon sa trabaho ay mali. Sisirain nito ang reputasyon ng kumpanya kung kumalat ito sa media. Kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan? Naalala ni Su Qingying ang mga sinabi ni Won kagabi, kapag dumating ang oras, ang unang ituturo ay si Zhou Da at Yang Kuo mula sa inyong kumpanya dahil sa kanila. Taimtim na sumagot si Su Qingying, hindi ito walang dahilan na tinatanggal ko sila. May dahilan ako. Pinaliwanag ni Su Qingying ang dahilan, 5 araw na ang nakakalipas, umaga pa lang, ninakawan ang company store sa Donghai Street. Ito ang pinakamalaking tindahan sa bansa na pagmamay-ari ng kumpanya, may pinakamagandang dekorasyon, pinakamataas na antas ng seguridad, at mahigpit na bantay. Ngunit ninakawan pa rin ito, kaya't pinagdududahan ang seguridad ng kumpanya, dahilan ng tuloy-tuloy na pagbagsak ng stock price sa loob ng ilang araw. Sa kasalukuyan, bumagsak ang halaga ng merkado ng korporasyon ng 4 na bilyon. Normal lang na si Zhou Da, ang hepe ng Security Department, ang dapat managot dito. Kung mananagot man siya o hindi, hindi iyon mahalaga sa akin. Ang mahalaga ay tiyakin sa publiko na determinado ang korporasyon na ayusin ang mga isyu sa seguridad nito. Kaya't ang pagtanggal kay Zhou Da, ang hepe ng Security Department, ang pinakamabilis na paraan para maibalik ang presyo ng stock. Nararamdaman ng lahat na iba si Su Qingying ngayong araw na ito. Tinanong ni Madam Su, si Su Qingying at sinabi, okay, tinanggal na si Zhou Da. Paano naman si Yang Kuo? Kailangan ba rin niyang managot para sa mga pagkakamali ng kumpanya? Bahagyang kumunat ang noo ni Su Qingying, at sinabi, si Yang Kuo ay hindi nagtatrabaho para sa kumpanya. Bakit siya ang sisihin? Nakaramdam ng sakit ng ulo si Madam Su at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Su Qingying ang totoo, ang posisyon ni Yang Kuo sa kumpanya ay nominal lamang. Siya ay personal na bodyguard ng aking ina. Hindi ba tama ako? Sa puntong ito, naintindihan ni Madam Su, at inisip. Kung aalisin o hindi ang isang tao, hindi mahalaga ang dahilan. Ngayon, gusto lang ni Su Qingying na mag-alsa. Galit na sinabi ni Madam Su, tawagin ang pulong ng mga direktor, ipahayag na magkakaroon ng pulong ngayong 3:00 ng hapon. Samantala, sa isa pang kumpanya, sa Symphony Fashion Company, nagtanong si Liu Bing kay Won, bakit ka nandito? Mukhang may problema ang pamilyang Su. Dapat ba siyang gumawa ng hakbang? Kalma lang na sumagot si Won, sinabi ko na dati, kailangan lang nating obserbahan sa panig ni Su Qingying ngayon. Gusto ko lang mag-drawing. Mas naging interesado pa si Liu Bing, at nagtanong, ano ang iguguhit mo? Tumangala si Won, at sinabi, ikaw. At naisip ni Won ang mga litratong lihim siyang kinuhaan kahapon. Ngayon, natatakot siyang si Dinglong ay inimbestigahan na siya ng husto. Maaaring naghahanda na itong gumawa ng aksyon laban sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng hakbang. Naguguluhan si Liu Bing, nagtanong, ano ang gagawin mo? Sumagot si Won, wala. Magdo-drawing lang ako ng isang sketch para sa'yo. Medyo naiinis si Liu Bing, na sinabi, busy ako. Wala akong oras para maging modelo mo. Itinaas ni Won ang kanyang telepono, at sinabi, busy ka sa trabaho mo. Hindi ka maaapektuhan ng pagdo-drawing ko.
Magpaka-natural ka lang, magkunwari kang wala ako. Binuksan ni Won ang isang mensahe at naisip na ito ang grupo na sinalihan niya base sa sketch kanina. Ang grupong ito ay may isang tao na nangangailangan ng pagpipinta para makumplito, ang isang taong may malapit na relasyon kay Dinglong. Habang binabasa ang mensahe, ipinagpatuloy ni Won ang pag-sketch at agad na nagpadala ng mensahe, ito ay napakatalino, ang kasanayan ay tiyak na napabuti. Agad din nag-reply ang iba pang tao sa group chat, itinaas ni Won ang kanyang cellphone para kunan ng litrato ang sketch at ipinadala ito sa group chat, makalipas ang 40 minuto. Sunod-sunod na nagpadala ng mga mensahe, amazing. Maganda, sino siya? Ang ganda ng drawing. Sino ang babae sa painting? Patuloy na damadami ang mga mensahe sa grupo at naisip ni Won, napaka-lively ng atmosphere at hindi ka pa rin nagpapakita. Sa puntong ito, may dumating na private message, "Hello Teacher Wo, may anak akong nasa 3 taon sa high school, sana ay matulungan mo siya." Inwardly, natuwa si Won, sa wakas, dumating na rin. Ang nagpadala ng mensahe ay si Punglon, si Dinglong, at si Punglon ay isang senior mula sa high school, ang taong may pinaka-espesyal na posisyon sa kanyang puso kumpara sa ibang mga babae, at ang uniqueness na ito ay dahil mayroon silang anak na ngayon ay 14 na taong gulang. Mabilis na sumagot si Won, ang pagbibigay ng guidance ay medyo seryoso, lahat ay pwedeng makihalubilo sa painting club. Sumagot si Punglon, napaka-modest mo naman, pero pwede mo bang suriin ang painting ng anak ko? Magalang na sumagot si Won, magaling siya sa pagpipinta, mas mahusay kaysa sa mga batang kakasali pa lang. Maaaring may talento siya. Napangiti si Punglon, tama talaga ang aking pagpupursigi, may talento ang batang ito. Mabilis na nagpadala ng isa pang mensahe si Punglon, napakagaling na sinabi mo yan Teacher Wo. By the way, ano ang ginagawa mo ngayon? Nasa Shanghai ka ba? Palihim na napangiti si Won, mas madali kaysa sa inaasahan ko. Sumagot si Won kay Punglon, ano iyon? Hindi na nagpatumpik-tampak si Punglon, at sinabi, mas magaling ka pa kaysa sa anumang guro na nakilala ko dati. Talagang gusto kong imbitahan ka na turuan ang anak ko. Kung magagawa mo ito, ang akomodasyon ay hindi problema. Babayaran kita ng 2,000 yuan para sa bawat tutoring session, ano sa tingin mo? Si Won ay tila nag-aalinlangan, at sinabi napakabait mo talaga. Sa katunayan, ang iyong anak na babae ay may mataas ding talento. Sinabi ni Punglon, mabilis mong nakuha. Ano ang nasa isip mo? Sabihin mo lang, maaari tayong makipagkasundo. Huwag kang tumanggi, pwede ba nating gawin ito? Sumagot si Won, oo, kung nakatadhana tayong magkita, gawin na natin ito. Pag-usapan natin ang mga detalye kapag nagkita tayo. Si Punglon ay tuwang-tuwa, at nagtanong kailan ka naman libre, sabihin mo lang sa akin. Maghihintay ako sa balita mo 24/7. Huminga ng malalim si Won, at inisip, ang plano ay napakakinis ng takbo. Ang susunod ay gawin siyang akin, pagkatapos ay pupunta siya sa Donghai na lubos na nasa ilalim ng aking kontrol. Sa huli, siya ay isang mahalagang saksi na nakakaalam ng mga madilim at kriminal na gawain ni Dinglong.